Part 11. 1, 2, 3, turn, beauty. Perfect. Okay. Break time. Saad ni Mamita. Siya ang head namin. Practice na kasi namin ngayon sa pond fashion. Nakabalik na si ate sa trabaho. At balik normal na ang lahat. Pansamantala naman akong nakatira kina ate at Kuya Joey. Ayaw kasi ni Dave na mag-isa ako sa bahay. Sa susunod na linggo na ang Japan Fashion Show namin. Kaya busy na ang lahat at pati na ako. Umupo na ako kasama ang iilang modelo na katabi ko. Naka-strict diet kami lahat. Kaya halos tubig lang din ang pwede naming mainom at bawal ang soft drinks. Isang linggo ko na ring hindi nakikita si Dave. Busy siya at panay ang out of town. Hanggang ngayon hindi ko pa nasabi sa kanya ang tungkol sa Japan. Balita ko isa sa mga Montenegro ang magiging exclusive judge natin, saad ng isa sa mga modelo na katabi ko. Yumigting lang din ang tainga ko at napalunok na ako. Hindi naman siguro si Dave ito, iba naman ang linya niya. Nakinig lang din ako sa kanila sabay inom ng tubig. Si Sir Arthur ba? Montenegro siya diba? Saad ng isa. No, it's not him. I believe it's Xavian. Oh, really? Nakahinga lang din ako ng malalim. Akala ko na tuloy si Dave. Mabuti na lang hindi siya. Wala silang alam tungkol sa akin. Naging sekreto na kasi sa lahat ang relasyon namin ngayon. Sa kumpanya lang din naman yung mga ito. At noong nagsilabasan ang pangalan ko sa media, ay agad niyang pinahinto ito. Dave is the type of person that doesn't want to display his name in publicity thing. Ayaw na ayaw niya ng ganoon. Kabaliktan siya kay Arthur. Di is well preserved at mas gusto niya ang negosyo ang pagtutuunan ng pansin. Even though we don't see each other these past few days, he always called me anyway. Na-miss ko na rin siya. Have you heard that Brianna will join us? Namilog lang din ang mga mata ko. I know her, and I'm a big fan of her. She's the famous supermodel. Isa siya sa mga hurado. Really? Saad ko. Oo, Bea, at alam mo ba noon isa sa mga Montenegro ang ex-BF niya? Noong nagsimula pa lang din siya kagaya natin, ngiti ni Esmeralda. And then what happened? Saad ng isa pa naming kasama. At talagang nakichismis na ako ha. Ibang klase ka rin, Bea. Gusto ko lang din namang malaman kung sino sa mga Mondragon ang naging ex niya. Ang daming namang mga Montenegro kasi at hindi lang naman si Dave. I've heard it's Dave Montenegro. The owner of Pond Corporation, singit ng isa. Napaawang lang din ang bibig ko. Sa dinami-daming pangalan, bakit si Dave pa? Pwede namang kay Arthur or sa ibang mga pinsan niya. The heck land din ha. Talaga, I love Dave Montenegro you know. Siya ata ang pinakagusto ko sa lahat ng mga Montenegro boys, tili ng isa sa kanila. OMG, mas type ko si Xavian. Ang tahimik at snob ng dating Tay. Tili ng isa pa. Ako kay Dave pa rin ako. I believe he can really hard. Naghiyawa na ang lahat at napangiwi lang din akong tinitigan sila. Ang lalakas pa naman nila makatawa. Kinabahan ako na naiinis sa sarili ko. Pakiramdam ko ang liit-liit ko ngayon. Kumpara sa isang Brianna Mercedes. At ba't sila naghiwalay? Ano ang dahilan? Shit lang din Nakakainis na. Ang dami na tuloy tanong ng isip ko. Pero balita ko may girlfriend na si Dave ngayon, saad ng isa pa. Umayos na ako at kinagat ko na ang pang-ibabang labi ko. Sana naman walang nakakakilala sa akin dito. I believe sekretarya niya raw. But that was a false news. Hindi naman totoo. He denied it. I even read the article about it. Namutla lang akong lalo. Oo tama, secretary nga niya ako. No, let me correct. I was once his temporary secretary. And that news was true. But I know he tried his best to cover it. He doesn't want to drag my name in the showbiz world. Iniiwasan din kasi niya ito, kaya naiintindihan ko rin. Whatever it is, para sa akin ang swerte ng sekretarya niya, saad ng isa pa. Napatayo na ang lahat nang bumalik na si Mamita. Nagsimula na kami ulit sa practice namin. Umiling-iling na ako. Ayaw ko na munang isipin ang iba pang bagay. Gusto ko munang mag-concentrate sa career ko ngayon. Halos 3 oras na akong pabalik-balik ng tingin sa cellphone, kanina pa ako naghihintay ng tawag mula kay Dave. Walang gabi na hindi siya tumatawag bago ako matulog.
Ngayon lang ata ang mukhang nakakalimutan na niya. Hindi ka pa ba matutulog, Bea? Si ate. I didn't talk as my eyes are still darted on the screen of my cell phone. Nakalimutan ko na nasa gilid ko siya at tinatanong na ako. Are you waiting for his call, Bea? Hoy, Bea. Napakurap na akong napatingala sa kanya. Lumipad kasi ang utak ko sa kalawakan, at iba na ang naiisip ko. Naisip ko ang supermodel na si Brianna Mercedes. Ate, ilang taon ka na ba sa kumpanya? Tumaas na ang kilay niya, at umupo lang din sa tabi ko. Pinatuyo kasi niya ang basang buhok. Tapos lang din niyang naligo. To be exact, I'll be 6 years next month. Then, perhaps you know Brianna Mercedes, ate. Nahinto siya sa pagpunas sa buhok niya at tinitigan ako. Bakit? Nagkita na ba kayo? Sabay lunok niya. Kumunot agad ang noo ko. Sabi ko na nga ba? May tinatago to eh. Kilalang kilala ko ang mukha ni ate. At kilala ko kung may tinatago siya sa akin. Umiling na ako. Hindi pa naman. I'm a big fan of hers. Supermodel diba? Napagchismisan lang kasi ng mga model kung kasama kanina. Well, she's in the country. And to honestly tell you, she's the new face of Pond Corporation's model. Parang may kung anong humila sa puso ko pababa. She's the new face of Pond Corporations. So ibig sabihin magkikita sila ni Dave madalas. Ganoon ba yun? Mas kumunot na talaga ang noo ko ngayon. Ayaw ko sanang sabihin sa'yo. But what's the point in hiding? Malalaman mo din naman, ngiwi niya. Ano, ba't siya ang kinuha nyo? Hello, Bea. Hindi lang naman si Dave ang nagdedesisyon sa bagay na yan. Dave owns 12 branches of Pond Corporation nationwide and worldwide, Bea. Sabihin man natin na siya nga ang may-ari nito, pero iba-iba naman ang mga head at stockholders. I believe she's the new face of Pond Corporation in Asia. Sikat kasi kaya siya ang kinuha, pagpapatuloy niya. Now I understand. Probably the gossips are true. She's gonna be there in the Asia's top fashion. Kinabahan na ako. Ate, sabay lunok ko. Is Brianna Mercedes, Dave's ex-girlfriend? Nagangat agad siya ng tingin sa akin. Seryoso ang hitsura niya at kumunot noo pa. Hanggang sa natawa siyang nakatitig sa akin ng buo. Looked at you. Nagseselos ka ano? O, huwag mong sabihin na i-insecure ka na naman. Hindi na ako nagsalita at umismid na lang din sa kanya. Well, that's what Dave said. Noong una ang alam ko madalas halos sa lahat ng fashion show niya noon, palaging andoon si Sir Dave para sa kanya. Hindi ko lang alam kung naging sila ba. Tumango na ako at hindi na nagsalita. So Dave perhaps was attracted to her before. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang Brianna Mercedes? Nasa kanya na ang lahat. Kilalang tanyag din ang pamilya nila. Mas napako na lang din ang mga mata ko sa cellphone. 9:00 na at hindi pa siya tumatawag sa akin. Tumayo na si ate. Anyway, matutulog na ako. Maaga pa ako bukas, at ang daming trabaho. Out of town pa ang boyfriend mo. Okay, ate, good night. Hinalikan ko lang si ate sa pinggi. Matutulog na siya. Half day lang din naman ako bukas sa practice. Kaya okay lang kung matagalan ako matulog ngayong gabi. Hihintayin ko na lang din ang tawag niya. Pero pagkaraan ng 1 oras at kalahati ay wala pa rin akong natanggap na tawag mula sa kanya. Kaya nag-message na ako. Dave sent, I miss you, baby. Tumayo na ako at kumuha ng makakain. Saging na prutas lang din ang kinain ko habang pinapanood ang TV. Panay pa din ang tingin ko sa cellphone, at wala pang sagot na galing sa kanya. Busy ba siya masyado? Nakakainis naman. Hindi na ako nakatiis kaya tinawagan ko na. Ilang beses pa itong nag-ring, walang sumasagot. Naisip ko na busy nga siya siguro ngayon. Pero impossible naman. Napako na ang tingin ko sa orasan sa dingding ng kwarto. Hanggang sa sinubukan ko ulit na tumawag sa kanya. Nag-ring na ito. Hello. Boses ng isang babae ang sumagot nito at natahimik lang din ako. Mabilis ang kaba sa puso ko ngayon. Why the hell a woman would answer his phone? Sino ba to? Asan ba siya? Tumikim na ako. Hello. Is Dave around? Tipid na tanong ko. Oh, sorry, he's in the toilet. He'll be here soon. You can call back again. Who's this? Formal na tunog ng boses niya.
Napalunok na ako. Iba na kasi ang nasa isip ko ngayon. Pakisabi si Bea salamat. Okay, no problem, Bea. I'll let him know, sabay patay niya sa tawag. Natulala na ako sa sarili. I've been thinking of that Brianna Mercedes. Siya ba yun? At this hour magkasama pa sila. Bakit? Napatayo ako at inis na kumuha ng tubig sa refrigerator. Nakakainis. Oo, nagseselos na ako. Ganito pala ang pakiramdam. Parang ang sarap umiyak na hindi ko maintindihan. Hindi na ata ako makakatulog nito. Nakakainis na. Sinubsob ko na lang ang mukha ko sa kama, at mas huminga na ako ng malalim. Pagulong-gulong patuloy ako ngayon sa kama ko, at hinihintay ang tawag niya. Hindi na ata siya tatawag. Alas 11 na. Lang talaga. Mura ng isip ko. Hanggang sa tumunog na ang cellphone ko. Mabilis akong napabangon at kinapa ito sa gilid. Si Dave. Hello. Medyo inis na tugon ko. Bea, darling, can you come out? Buo na boses niya. Napabangon agad ako at nataranta na. Hindi ko kasi inakala na nasa labas siya ng bahay ngayon. Nilinggan ko muna ang bintana at kitang-kita ko siyang nakatayo sa labas ng sasakyan niya. Pinatay ko na ang tawag at mabilis na inayos ang sarili ko. Sinuot ang tsinelas at mabilis ang bumababa ng hagdanan. Dave. Umayos siya ng tindig nang makalabas ako sa gate, at agad akong yamakap sa kanya. Mahigpit din ang yakap niya sa katawan ko. I've missed you, he whispers. I miss you more. Mahinang bulong ko rin sa kanya. Mga mata niya. He's probably stressing himself too much at work. I closed my eyes when I feel his warm lips touching mine. Mas tinangap ko lang din ang init ng halik niya sa akin. Sa loob ng 1 linggo na hindi ko siya nakita ay na-miss ko siya ng sobra pa. At mas napatunayan ko lang din sa sarili ko kung gaano ko siya kamahal talaga. I'm sorry. I didn't answer your messages and calls before. I'm in the middle of a dinner meeting, sabay dampi ulit ng halik niya sa labi ko. May babaeng sumagot sa tawag ko. Titig ko. That was Brian Mercedes. She's our new Ponce Asia's model. Sinabi rin niya sa akin na tumawag ka. I'm sorry, sabay halik niya ulit sa labi ko. So I was right, it was her. Gusto ko pa sanang magtanong pa sa kanya. Pero hindi na muna ngayon, dahil alam kong pagod lang din ang katawan at isip niya. Ang mahalaga ay nandito siya ngayon sa piling ko. Magkasama kami at magkayakap sa bawat isa. I gasped softly as I realized what this would lead to. His unstoppable kisses is taking full advantage and he's making sure that I can't say no. Gusto ko rin naman to, lahat ng to gusto ko sa kanya. Oh, Dave, baby. I softly whispers in between our kisses. Halos mawala na naman ako sa sarili ngayon dahil sa init ng halik niya sa akin. He's holding me tightly, embarking on a hot and lustful kisses. It gives me so much pleasure and need. I moan softly and on my tiptoe, I am hungrily pressing my slender body against the length of his. Ramdam ko agad ang bawat hubog ng katawan niya sa akin ngayon. Oh, Bea, darling. So beautiful, halik niya sa leeg ko. Mas tumangala na ako ng gusto para mabigyang daan ang labi niya, at mas dinama ang bawat lakbay ng labi niya sa akin. His hands fully found my peak and gently caressing it. While he's kissing my nape, his hands never stopped massaging me in a pleasurable manner. Dapat sana hindi na ako sumama sa kanya dito sa kondo niya. Pero hindi ko rin naman napigilan ang sarili. I missed him so much and I miss every bit of this. Bumalik ang halik niya sa labi ko, habang abala ang dalawang kamay niya sa kung anuman ang ginagawa nito. I can feel his arousal pulsing with desire. I can feel it under there. He cupped every softness of my body until it went down to my hips, and he held me tightly, as we continued to kiss, sweetly and tenderly. He never stopped kissing me. Ayaw niyang huminto sa halik at nagpaubaya na ako sa kanya ng buo. May pag-aalala sa puso ko. Pero buo ang pagmamahal ko kay Dave. Whatever happened tonight I'll take it as a sign. Napamura siya ng ilang ulit nang maramdamang handang-handa na ako sa kanya. He bent down and held my legs. He even looked at me and smiled. Huminto muna siya ng saglit at tinitigan ako. And then he's back again on top me. Kissing me hard and strong.
I can hear him opening the top bedside drawer and grabbed a packet of condom. Napatitig ako sa kanya at napatiimbagang lang din siya. I know he's holding it so much for me. I know. I really want to go bare on you, Bea, saad niya habang nakatingin sa condom sa kamay niya. Kinuha ko na to sa kanya at ngumiti na. Yes, I have my dreams. I want to fulfill something, but at the same time I want to have him too. Can I have both? I want to have my love and my career. Is that possible? Go bare, Dave, handa na ako sa anumang resulta ng gabing to, sabay lunok ko. Panipi, then marry me, Bea. Let's get married tomorrow, next week, next month. I'm ready darling. Ikaw lang din ang hinihintay ko. I want you to know how I feel, I want to feel you inside. He murmured emphatically as he slowly and deliberately kissed me again. I want you so bad. I love you, Bea. His back on top and leaning in between. I open my legs wider for him. I can feel him ready but he's still teasingly throbbing underneath me. Mas lumakas lang din ang pintig ng puso na parang nag-marathon na ang lahat sa akin ngayon. Panipi, humawak na ako ng mahigpit sa katawan niya. My heart is pounding so much na parang lalabas na ito sa dibdib ko. Bumalik lang ang halik niya sa labi ko. While he's kissing me hard he makes his way inside me too. I can feel the sweetness entry he made. It was delicate, and it was pure. Panipi, my whole world stopped spinning when he started moving inside me. Sa lakas ng indayog niya sa katawan ko ay parang nahintulang din ang oras at mundo ko ngayon. Bea, darling, he groaned in excitement. Namuulang din ang pawis sa mukha niya nang tinitigan ko siya. Using all his might he never stopped thrusting inside me. Tinanggap ko na ang lahat sa kanya. Mahal ko naman siya ng sobra at higit pa. Napapikit mata na ako at hinayaan ko na siya. I already had my climax before. I don't even know how many times did I come. I lose all my counting. Then he's back with so much urgency while thrusting and pounding inside me. I gripped tightly on his back, that my fingernails almost leave a mark on his skin. I can feel his heavy breathing as he's ready for a sweet release inside me. And with a sweet one big thrust I can feel him surging inside. Bahagya siyang nahinto at isinubsob lang ang mukha niya sa leeg ko. Habol ang bawat hininga ay ramdam ko, ang pagdiin ng katawan niya sa kaibuturan ng pagkababae ko. I know what he's trying to do. He want me pregnant. He want us pregnant. Naramdam ko lang ang mainit na patak ng luha sa leeg ko ngayon. Napakurap ako sa sarili. Is he crying? Why? Dave. Sabay haplos sa buhok niya. I'm just overwhelmed with happiness right now, Bea, dampi ng halik niya sa leeg ko. Napaungol lang din ako sa ginawa niya. After his sweet release, he haven't pulled yet, and he's still inside me. Hinayaan ko muna siya sa ibabaw ko at sa ganitong posisyon. Hindi naman siya mabigat dahil hawak naman niya, ang bigat ng sariling katawan niya. Hanggang sa tinitigan na niya ako. Kitang-kita ko pa ang pamumulan ng mga mata niya. Nahabag lang din ang puso ko. I love you. I love you too, Dave. It's past 9 when I wake up. Mataas na ang araw pero iba ang naamoy ko sa paligid. Ang amoy ng niluluto niya. Bumangon na ako. Pero napahinto ako ng saglit, dahil sa kirot na naramdam ko sa pagkababae ko. Umiling-iling na ako sa sarili. Kudlit. I don't know how many times we did it last night. Hindi ko na binilang dahil napagod na ako ng husto. Pumasok akong banyo at mabilis lang din akong naligo sa sarili. Sinuot ko lang ang bathrobe at maingat na bumaba. Mamaya pa naman ang practice ko sa pond fashion, mamaya pang 2:00. Good morning, darling, sabay dampi ng halik sa labi niya. Agad lang din niya akong niyakap at sa leeg ko pa humalik what the heck is in my neck. Why does he love this part? Baliw lang din ah. Sit down, darling. Tulungan na kita, sabay tingin ko sa niluto niya. Bahagya pa akong natawa dahil malapit nang masunog ito. Mabilis ko lang din itong kinuha at nilagay sa plato. Kumuha na siya ng 2 plato at nilapag ito sa mesa. Umupo na rin ako. Tapos na kasi ang pagluluto, at kumain na kaming 2.
What time is your practice? Mamay pa. 2 o'clock, sabay subo ko. Tumango na siya. What does Art plan for you? Tikhim niya. Kinabahan na ako. Hindi ko pa kasi nasabi sa kanya ang tungkol sa Japan. I think I should tell him now before he'll hear it to other people. I clear my throat and grab the drink beside me. Nahinto rin ako at tinitigan siya ng husto. Dave, hindi siya nagangat ng tingin at ang isang kilay lang ang pinagalaw niya. He's eating his breakfast seriously. I got an invitation from Asia's Fashion. Mahinang tugon ko. Nakatitig lang din ako sa kanya ng husto. Hindi pa rin siya nagangat ng tingin at patuloy lang din sa pagkain niya. Hanggang sa ininom na niya ang tubig niya. And then, do you want to join? Tiimbagang niya. I honestly grabbed it without telling you. Nag-alala kasi ako baka ayaw mo. Tumikim na siya at napalunok lang din ako. In the end he nodded and lifted a stare for me. I can see how serious his stare is. Parang tagos ito sa puso ko. I knew it already. Hinihintay lang kitang sabihin mo sa akin ito. Tumayo na siya at kinuha ang sariling plato. Tapos na siyang kumain. Tumayo na ako para sundan siya. I'm sorry. Bumuntong hininga siya at kinuha lang ang kape niya. Humakbang na din patungo sa veranda. Nakasunod lang din ako ngayon sa likod niya. Kasalanan ko to eh. I admit it. I should have told him sooner. Minsan kasi ang tanga at bobo mo rin, B. Ganda lang siguro ang meron ako at pagdating sa ganitong bagay ang bobo ko. Obviously he'll know it. He's got his sources too. Ano ba? Yamakap na ako sa likod niya. Ang matigas na hubog ng katawan niya ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Being with him like this and hugging him from behind makes me complete already. He's a home for me. Why hide things from me, Bea? I'm sorry na. Natatakot kasi ako. It's not like I can stop you, Bea. What right do I have right now? Do what you want. I don't want you to blame me for a dream that you didn't pursue. Nakayakap pa din ako sa likod niya at ramdam ko lang ang bawat buntong hininga niya. I won't stop you. Alam mo yan. How many times do I have to tell you that? Kunot-noo siyang humarap sa akin. Kung ako lang ang masusunod. Ayaw ko. But I'm not that selfish, Bea. Niyakap ko na siya ulit at sinubsob ang mukha ko sa dibdib niya. Rinig ko pa ang lakas ng pintig ng puso niya. I'll support you. I always will, just be honest with me. Yamakap na siya sa akin ng husto. Do you want me to go with you? Di ba may trabaho ka? At busy pa sa kumpanya? Don't worry, 3 araw lang naman, at babalik agad ako. Tumango na siya. Okay, but I won't promise. I might be there. Some of the boys will be there too. Okay, pero, Bea, kailan mo ba ako ipapakilala sa mundo? Sa seryosong titig niya sa mga mata ko. Nalito akong nakatingalang nakatitig sa kanya. I know what he meant by the last sentence. Ang pamilya ko lang din ang may alam sa aming dalawa at sa opisina. Maliban doon, sekreto na ang lahat sa aming dalawa. I don't want the other models to know that, Dave. I don't want the other models to know that Dave Montenegro is my boyfriend/fiancé. That's why he's trying to cover everything for me. Dahil ito ang gusto kong mangyari. Ayaw kong isipin ng lahat na nakapasok lang ako dahil sa kanya. Gusto ko kung ano man ang marating ko, ay sariling sikap ko. Hindi dahil sa boyfriend ko ang isang Montenegro. Ayaw ko ng ganoon. I can meet you after the event. Mahinang tugon niya at kumalas na sa pagkakayakap sa akin. Umismid na ako. Nagtampo na naman siya. Alam ko, ramdam ko ito sa kanya.